ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Sang Brother Jared Almasora, siguro naririnig nyo na siya o nakikita nyo na siya sa Facebook. At ito po yung sa personal, ito na siya. Halika dito. Yan. Siya po ay taga De La Paz, Almasora. Yan, laging nagbablog dyan sa atin. O hindi naman nagbablog, kundi siya ay Catholic faith defender ngayon. Pero siya po ang magkukwento sa atin ng kanyang conversion o pagbabalik loob. Ayan, magandang umaga po sa atin, mga igsuon, mga kapatid. At ako nga po pala si kapatid na Jared Almasora. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po yung mga tumataboy dyan sa mga born again. Dahil unang-una, nasa utos yun, 1.13 ng Tito, sa Ebanghelyo ni Apostol Pablo, sabi, ang patotoong ito'y tunay dahil dito, sawayin mong may kabagsikan sila. Kaya pag may nakita talaga ako na ibang pananampalataya, inaakay yung mga kapatid nating Katoliko, talagang sinasaway natin. Dahil unang-una, yun lang naman po ang alam kong gawang mabuti. Pag hindi ko ginawa yun, magkakasala ko. Basahin natin yung 4.17 ng Santiago, ang sabi, sa nangakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ang alam ko lang naman kung gawang mabuti pagdating sa pananampalataya, yung pumuna, yung makipagbaka. Bakit? 3.15 ng unang Timoteo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaliin. Saan? Doon sa bahay ng Diyos. At isa sa physically evidences at biblical evidences na yung tunay na bahay o simbahan ng Diyos, 3 ng ikalawang kronika, may larawan. Kasi ako po, galing ako sa iba-ibang pananampalataya, galing ako sa born again, galing ako sa Iglesia ni Cristo, at yung huli kong sinaniban ay yung itinatag ni Eli Soriano noong 1980s na ang dating daan. At nagtagal ako doon, naging defender po ako ng dating daan ni Soriano, at sari-sari po ang mga nakadebate ko, si Rashid Indasan, yung debater po yun, national debater po ng Islam, at madami na rin po. Ngayon, pwede po ba, Padre, i-share ko lang po yung, yung mga atake nila Soriano at sagutin natin. Ngayon, mga kapatid, para hindi po tayo maloko ni Eli Soriano, kasi galing rin po ako dun unang-una, nang batikos rin ako sa simbahan, yan ay kang Catholic Church, ang dami ay kang lasenggo dyan, ang dami ay kang sugarol dyan, kaya ako umalis dyan. Ganun po kasi ang mga paratang ni Soriano at paratang po namin. Ngayon, kung Biblia ang pagbabatayan natin, it's normal. Dahil sabi sa 7.20 ng Ecclesiastes, tunay na walang matwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at dili nagkakasala. Therefore, hindi tayo perpekto. Talagang literal na nagkakasala tayo. Dahil pag sinabi natin tayo walang kasalanan, sabi sa 1.8 ng unang 1, ay dinadaya natin ang ating sarili. Kaya mayroong mga reliyon nagsasabi, ang lilinis nila ayoko dyan sa Katoliko, marami kang lasenggo. Ibig sabihin, ikaw na mismo nagsabi sa sarili mo na wala ka sa katotohanan. Dahil yung katotohanan, 7.20 ng Ecclesiastes, kahit gumagawa ka ng mabuti, magkakasala at magkakasala ka. At yan ang nakita ko sa Iglesia Katolika. At patunay yon, natatag tayo ni Kristo. Bakit? Doon pa nga 2,000 years ago, doon sa 12 apostol, merong Judas ngayon pa kaya? Mas malala ngayon dahil nasa panahong mapanganib tayo. Basahin natin ang ikalawang Timoteo 3.1. Paborito ni Soriano ito. Datapwat alamin mo ito, sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa magulang. At naging isa na rin ako doon. Dahil hindi naman na tayo nagmamalinis at nagdadabog pa nga ako sa magulang ko noon, nung protestante pa ako. Ngayon, kaya ko nagawa yung pambabati ko sa Iglesia Katolika because that is a order. Ayun ang utos sa aming mga defender. Patikusin nyo yung Katoliko, patukusin nyo lahat yan. Ngayon, pinagsisisihan ko yun na malabis. Parang si Apostol Pablo, mga kapatid. Kung di natin nababasa sa 1.13 ng unang Timoteo, ang sabi ni Apostolo Pablo, bagamat ng una, ako'y naging mamumusong at manguusig, ngunit kinahabagan ako ng Diyos. Bakit?
sapagkat yo'y ginawa ko sa hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya. Kaya nagawa ko yung pambibatikos po nung sa Iglesia Katolika nung ako'y nasa Protestantism pa, dahil nagawa ko yun sa hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya. Ngayon, naanib na ako, naliwanagan na ako, simula nung dumayo po ako sa Tagbilaran. Dahil marami pong mga Catholic faith defender doon, sila Father Darwin Gitgano, sila Bro Paul Alima. Isa po sa nakalaban ko doon ay si Bro Paul Alima. Ang topic namin, patutunayan niya na si Maria ay ina ng Diyos, sumala sa Biblia. Ngayon, ang yabang ko noon, Padre, talagang, ito, lalampasuhin ko to si Bro Paul Alima. Ayun, nung nakalaban ko yung tunay na simbahan, na-proof niya na ang ating mahal na ina ay tinatawag talaga na ina ng Diyos. Bakit? Unang-una, yung nasa sinapupunan niya, gisin po ng Hebreo, yung katawang tao. At mababasa naman natin yon sa 1:14 ng 1, nagkatawang tao ang berbo. At sa loob ng katawang tao na yon, na nasa sinapupunan ni Maria, may pagka-Diyos doon. Basahin natin ang sulat ni Apostolo Pablo sa 2:9 ng Kolosas. Sapagkat sa kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagka-Diyos nang siya'y maging tao. Kailan ba naging tao si Kristo? Nung nasa sinapupunan na siya ni Maria, sabay ipinanganak ni Mary yun. Ibig sabihin, yung divine and human nature ni Kristo, sabay ipinanganak ni Maria. Ano ngayon ang ipinanganak ni Maria? 2:13 ng Tito Diyos. Ngayong si Maria, ang anak na ang Diyos, anong tawag sa kanya? Ina ng Diyos. At yan ang hindi ko natutunan kay Soriano at naliwanagan ako sa awat tulong ng Diyos at naanib sa tunay na iglesia, mga kapatid. At yon ang Iglesia Katolika Apostolika Romana o tinatawag na Catholic Church. Kaya kayo, mga kapatid, magwa-warning ako sa inyo pag may nangaakay sa inyo. May warning rin naman sa atin si Apostol Pablo sa 4:17 ng Galacia na mayroong magmamalasakit sa inyo pero dili sa mabuting akala. Subalit ang ibig nila, ihiwalay kayo upang ipagmalasakit nyo rin sila. Kaya tayo, mga kapatid, pag may nangaakay sa atin, kagaya ng mga born-again Christians, kakatok pa sa pinto yun brother, sister, baka pwede nyo pong tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang isagot nyo, mga kapatid, paanong tatanggapin si Kristo? Hindi naman sa atin umalis si Kristo. Dahil sabi sa 28:20 ng Mateo, si Kristo'y suma sa ating palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi pa naman katapusan ng panahon. Therefore, hindi pa sa atin umalis si Kristo. Ngayon, ba't mo patatanggap yung Kristo mo kung sa Catholic Church, dili naman umalis si Kristo? Bakit? Dahil tatag tayo ng Diyos. We are founded by Christ. At hindi matututulan niya ng lahat ng mga depensor, lahat ng mga debater, at kahit anong denomination niya, natatag lang ng tao. Katunayan, kahit basahin natin sa history, dahil recommended naman po ng Biblia yon, sa 8:8 ng Job, ang sabi, read the book of history and see. At makikita natin sa lahat ng book of history, also in Groyler Encyclopedia Volume 8, the Catholic Church have a 120 persons 2,000 years ago, that society is founded by Christ. Ngayon, pag tinignan naman natin yung Church of History ng Iglesia ni Cristo, ang founder si Manalo. Ang dating daan, ang founder si Soriano. Ibig sabihin, tatag sila ng tao. Dahil iisa lang naman ang itinayo ni Kristo na simbahan, mga kapatid. Sa 16:18 ng Mateo, ang sabi, ikay Pedro. Si Pedro ang kausap. At si Pedro, yun ang ating unang papa sa Roma. At nagkaroon ng apostolic succession at ngayon kay Papa Francisco, kay Soriano. Pag tinignan natin ang kanyang ang historical background, Soriano, Perez, Teofilo Ora, hanggang sa Iglesia ni Cristo, hanggang nagsunod-sunod na, hanggang makarating kay Martin Luther. Si Martin Luther, tiwalag po sa Katoliko yun. Kumbaga, hindi na kayo nalulugdon yun. Umurong na sa pananampalataya yun. Therefore, ang ninuno ni Soriano si Martin Luther at si Martin Luther yung itiniwalag ng Iglesia Katolika na hindi na kinalulugdan. Gis 38 ng Hebreo. Kaya mga kapatid, huwag tayong sasama doon. Nandito naman ako, i-chat nyo ako pag mayroong mga nang-aakay sa inyo, kahit Iglesia ni Cristo, sa awa tulong ng Diyos, hanggat may bibig ako, hanggat may pa ako, pupuntahan ko yan, kahit sino pang mga protestante yan. At ngayon, sa awa tulong ng Diyos, nagbubunga ang ating pakikipagbaka, gaya ng nasa 2 Korinto 4 hanggang 5, 28, 19, 20 ng Mateo, at yun ay si kapatid na Mago, yung nagkakamera ngayon. Dati siyang
INC at dati rin siyang MCGI ni Soriano. Ngayon, sa awa tulong ng Diyos, babalik na siya at tatanggapin niya na lang ang sakramento ng bautismo. At gayon din si kapatid na Jody. So, bro Jody, tara nga dito. At ma-interview ka. Ayan. Ayan po si kapatid na Jody. Ngayon, magpo-profession of faith siya at tatanggapin yung sakramento ng ng kumpisal. Ayan, dati po siya sa dating daan. Talagang active member po ito sa dating daan no bro? Kwento mo nga story mo. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ako po si kapatid na Jody Salvador. Ang aking kwento po sa aking pananampalataya nung ako po ay nasa MCGA pa. Nakakailang po ng kapatid na Jody. At yun po, kami naman po ay sinusubok po naman talaga namin po yung ang isang iglesia. Pinag-aaralan po namin talaga yon na about sa Bible. Naliwanagan po ako kasi sa tulong po katawan ng Panginoon na si kapatid na Jared, na ipaliwanag niya po sa akin na maayos ng iglesyang naanibang ko po na ang MCGI ay itatag lang po ng tao na si Brother Eli Soriano. At ayun po, ngayon po magbabalik loob po ako ngayon dito po sa Iglesia ng Diyos sa Katoliko po, ayun lang po. At sa Diyos. Kita niyo po, ako'y pinagbahagi ko po sila bakit ang mga kabataan ang inililigaw ng maraming relihiyon o ng maraming sekta. Kita niyo kung sila'y magsalita, daig pa ako nagkukot sa Bible Ganyan po talaga sila sa ibang relihiyon o ibang sekta. Pinapasa sa ulo sa kanila yung kanilang mga sasabihin. Ngayon, dahil magaling sila ng pagbatikos sa Katoliko, di alam na nila ngayon kung ano ang dapat idepensa at tama at tunay na kahulugan ng sinasabi sa Biblia. Kaya sana kung kayo may mga anak na naliligaw din, nagkakamali, ang mga katulad nila, 4th year high school lang si Brother Jared, 18 years old. Sabi ko nga po ikaw bagay honor kasi magaling ka sa Bible. Sabi niya Father, hindi ko nga po alam kung ako'y makaka-moving up. Hindi niya alam kung makaka-moving up o makaka-graduate ng 4th year high school. Pero magaling siya sa Bible. Yun ang kaloob sa kanya ng Diyos. Ang kaloob ng Espiritu Santo. Taga dyan lang po yan sa De La Paz. Pero nagpupunta ng Tagbilaran para i-train ni Father Darwin, isang Boholano na pari, para tinetrain talaga sila para sila po yung Catholic Faith Defender Crusade. Para po yun ang kailangan ng ating simbahan. Kaya po pinagbahagi ko po sa inyo para malaman nyo din naman na ang Catholic Church ay may ginagawa para tunay na ituro. Marami na pong pastor sa ibang relihiyon, sa ibang sekta na convert na, bumalik na sa pananampalatayang Katoliko kasi bukas ang kanilang puso at kalooban para makatanggap ng isang katotohanan. Kaya po, ang ganda-ganda, conversion na yun Conversion ang tema. Kaya inibita ko po nung siya po'y lagi nandyan sa harapan ng ating simbahan. Gawa po ay marami diyang nagpapahayag na ibang sekta, mga kabataan din, tungkol sa relihiyon. Pag pinasok niya, natataboy, umaalis. Hindi nga nagbalik yung mga nagpapahayag yan, kasi wala silang tamang maisagot, kasi veterano itong kabataan na defender ng ating pananampalataya. Ano po? Kaya, unti-unti, dahan-dahan, sa tulong ng Diyos, may biyaya ang Diyos. Magkakaroon din ng kaliwanagan ng marami. Meron po senior sa akin, si Brother Jared. Ang tawag po nila si kapatid, parang Iglesia ni Cristo. si kapatid. Yun naman sa English ay si brother. Yan. Tagalog lang sila Kaya may share na sa akin, may mga lugar
sa parteng Bisaya dahil nandun ang mga Catholic faith defender na uubos na ang Iglesia ni Cristo at saka dating daan sa kanilang lugar, pati ang mga protestante. Kasi dati rin naman silang Catholic, umalis sa Catholic. Si Manalo, baptized po sa Catholic Church yun. Baptized sa Catholic Church si Manalo. Kaya lang, siyempre, humiwalay, nagtayo ng sarili, at meron silang sariling religion ngayon. Kaya po ay, ang kulang talaga lang sa atin ay maintindihan yung ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Kasi yung ibang Katoliko, hindi sila nagsaliksik ng pananampalatayang Katoliko, hindi nga nagsisimba. Paano sila matuturuan ng ganito? Kaya po ay salamat sa mga kabataan ganito na talagang naghahanap ng tunay na simbahan, naghahanap ng tunay na Diyos. Sana yung mga anak ninyo, ganun din maghanap sa tunay na Diyos, sa tunay na simbahan, para makasama din natin sila. Kasi kung talagang mapagmahal sa isang katotohanan, babalik sila at magsasabay. Mas gusto ko po yung galing sa ibang relihiyon, ibang sekta. Pag sila'y nagbalik loob sa Katoliko, sila ay masigasig sa pananampalataya. Samantalang yung marami nating Katoliko, nabinyagan lang sa Katoliko, hindi naman nag-effort sa pagiging Katoliko, ay mabuhay ang kanilang pananampalataya. Tingnan sila, dinidepensa nila, itinuturo nila ang ating pananampalataya. Kaya, yun yung kanilang pagbabalik loob. At yun, meron nga po siyang kasama ngayon na dating daan, dating Iglesia ni Cristo, ngayon ibabalik sa ating pananampalataya. Isasama ko po siya doon sa profession of faith. Pagpapahayag ng pananampalatayang Katoliko, and then after nito, mamaya siya ay aking kukumpisalin para makabalik na uli dito sa ating pananampalataya. Okay po? O Brother Jody, halika dito. Sa Kristan, nandyan naman yung dadasalin natin. Ano? At tayo pong lahat ay tatayo. Ipapahayag natin ang pananampalataya na matagal na natin dinadasal. Siya po ay ipapatong niya ni Brother Jody ang kanyang kamay sa Biblia na kung saan ay sandigan din ng ating pananampalataya para ipahayag sa Diyos na siya'y nagbabalik loob. Doon ang dasal na. Yan, hawak ka. Hawak sa Kristan. Sabay-sabay po nating sabihin at ikaw ay sumabay. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lala ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Okay, salamat, Brother Jody. Nakalagay po sa kanyang t-shirt ay proud to be a Catholic. Catholic until the end. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan.
Daghang salamat.